Hi classmate! Siyempre, simulan natin. Muna mabati tayo kay Shinichi. Hello po sa'yo from Team Dream Chaser. Kay Ryu Bell Vlog. Hello po sa'yo. And lastly kay Coach AA. Hehe, sabi niya, thank you, upline. Sobrang laking tulong sa akin. Pa-shout out. Okay, anyway, pag-usapan natin classmate right now is walang iba kung hindi how to rewrite your life. Okay? Tip number 1, have a goal. Napaka-importante po kasi dyan po tayo nagkakaroon ng sobrang daming confusion kasi minsan iba yung goal mo sa taong sinusunod mo. Or worse, iba yung ina-advise sa'yo at hindi rin alam ng taong nag-a-advise sa'yo kung ano ang gusto mo. Kaya we need to be very clear. Lagi kong sinasabi ito na, number 1, dapat alam mo kung saan mo gusto pumunta. Kasi ang hirap naman po advisean ka classmate ng sumakay ka ng aeroplano, sumakay ka ng barko, sumakay ka ng kotse. Kung yung pupunta mo pala, iba naman sa iniisip ko. Kaya nga diba lagi kong sinasabi na ang advice dapat laging alam na nag-a-advise kung ano talaga ang gusto mong marating. Kasi minsan, namimili tayo ng advice depende kung saan tayo komportable, but sometimes worse, hindi naman pala talaga yan ang tamang advice para sa'yo. Kaya number 1, classmate, magkaroon ka ng goal. Kung gusto mo ba talagang yumaman, gusto maging magaling na empleyado, gusto maging magaling na OFW, gusto maging magaling na doktor, gusto maging magaling na real estate agent, kahit ano. Basta magkaroon ka ng decision number 1 kung ano ang gusto mo. Okay, that's number 1. Number 2, kailangan kang tinatawag na magkaroon ka ng shift ng mindset mo. Kasi tandaan mo classmate, magkakaiba ang mindset ng tao. Sabi ko nga kanina, kaya importanteng meron kang dapat goal kasi doon mo i-align yung mindset na bagay para sa iyo doon. Di ba? May mga iba akong naririnig na ayaw nila maging competitive. But dulo classmate, hindi ka naman pwede maging successful sa life kung hindi ka competitive. Parang, pag nakakita ka ng isang malaking puno, di ba nakikita natin, wow, ang ganda ng puno yun kasi ang laki. Pero naisip mo ba classmate, gaano karaming hinigop niya na tubig? Gaano karaming hinigop niya ng mga carbon dioxide? Gaano karaming namatay ng mga katabing niyan, ng mga iba't ibang halaman? Dahil sa paglaki niya ng sobra, may mga natalo din yan. And that's life, classmate. We need to understand that competition talaga tong buhay na to eh. And for you to go up, meron ka talaga mga taong matatalo or mas gagalingan mo. But again, pwede ka maging competitive in a nice way, pwede ka maging competitive in a pangit na way. Paano yun? Yung nice way, mas galingan mo. Kung nakakapag-offer siya ng ganitong klaseng services, di mas tagdagan mo, mas bilisan mo. Hindi yung negative kasi classmate, maninira ka eh. Kaya in short, pwede ka maging competitive na positive ka pa rin na tao. Basta kailangan nyo maintindihan classmate na you will never be successful in life if you are not competitive ang mindset mo. Isa pa classmate sa napaka-importante, we need to understand na kung gusto mong yumaman, dapat ma-realize mo na maganda ang pera, masarap na maraming pera, nakakapagpasaya sa'yo ang pera. Kasi maraming mindset na may gray area. Di ba parang sa Catholic, masyado nilang ina-highlight na hindi importante ang pera, dapat okay lang maging mahirap ka. But end of the day, pansinin mo sila mismo nangangailangan lagi ng pera. Ang dami nila palaging perang bayad sa lahat ng mga services nila, 'di ba? Binyag, patay, kasal, lahat may bayad eh. Now, dulo classmates, sabi ko nga parang how ironic. Ang isang kumpanya na malaki, tuwing 13-month bonus or tuwing December, namimigay sila ng mga bonuses sa mga empleyado nila. Then how come ang religion medyo baliktad? Tuwing December, imbis mamigay sila sa mga tao siguro nila, sa mga tumutulong sa kanila, but end of the day, sila pa yung hingi ng hingi. In short, hindi natin pag-uusapan kung ano yung mindset nila, pero ang point ko, classmate, you need to be very crucial kung ano yung mga mindset na papaniwalaan mo kasi minsan, yung mga tao na nag-a-advise sa atin, hindi rin nagtutugma yung mga sinasabi nila sa ginagawa nila. Kaya para sa akin, you have your own mind, napakalawak na po ng information right now because of the internet, kaya pwede ka mag-research kung tingin mo na bagay sa'yo, sa goal mo, yung mindset na yon, di gawin mo. Kung tingin mo naman, yung mindset na yon hindi makakatulong sa'yo at hindi connected sa goal mo, then baguhin mo. Di ba? Parang, na-realize mo ba, classmate, na yung mindset na breakfast? Na kung iisipin yung mindset ng breakfast is, ang nagbigay sa atin ng breakfast mindset is yung mga kumpanya na nagbebenta ng mga cereals. Na end of the day, it's self-serving eh. Tinuruan nila tayo na para kumain ng kumain kasi mas bebenta at lalakas ang benta nila. Eh, ang dulo, ako nga for years na, hindi talaga ako halos nagbe-breakfast. Maliban na lang kung minsan may meeting talaga ako or minsan hindi talaga maiiwasan. Pero siguro mabibilang ko lang halos sa kamay ko ang breakfast ko per year.
And na-realize ko nga rin, narinig ko to sa isang sinusubaybayan ko na, bakit ka gigising para lang mag-breakfast? Mas masarap naman matulog. Di ba? Oo nga, sabi ko, tama naman. Kasi ako na-experience ko to minsan sa hotel, na syempre nanghihinayang ako kasi para sa akin, bayad na yon. Tapos, kahit tulog ko minsan mga 2 or 3 in the morning, gigising ako mga 6 or 7 para lang mag-breakfast, tapos matutulog ulit ako kasi nanghihinayang ako sa bayad. And only to find out na buti na lang yung partner ko, napakagaling niya. Kasi siya nakadiscover na pwede pala, tanggalin ang breakfast sa hotel. Di ba? Pag sa room, tatanggalin mo yung breakfast, mas nakakatipid ka pa kasi minsan may mga hotel kami na ang breakfast is nasa 1,000 plus, nababayaran mo yun. Kaya syempre, nanginginayang din ako, na-oblig akong gumising. Pero in short, pwede naman palang wala yun. Kaya para sa akin, classmate, ang daming nilagay sa atin na paniniwala, na mindset, na pwede mo nang baguhin at pwede mong tanggalin sa mas lalong ikakaganda ng buhay mo. And number 3, create a vision. Ito, napaka-importante na classmate at wag nyo itong masyadong mamaliitin na dapat you need to visualize kung ano yung buhay na gusto mong marating mo at lagi mo siyang babanggitin. I know may mga advices minsan sa iba na dapat hindi mo sinasabi yung mga pangarap mo or yung vision mo kasi baka daw may mga ibang tao mag-isip pa ng pangit. Para sa akin, classmate, we are a very powerful being. May effect yung mga sinasabi o iniisip ng ibang tao pero mas malakas ang effect kung ano ang lagi mong sinasabi sa sarili mo. Kaya there's nothing wrong to declare kung ano ang gusto mo. There's nothing wrong na lagi ka magkaroon ng daydreaming na if nakikita mo ang sarili mo na magiging sobrang successful, isa ka sa a-award sa company nyo, isa ka sa pinakapuputol ng sumpa ng kahirapan ng pamilya mo, go on, classmate. There's nothing wrong about it kasi napakasarap kaya na mag-visualize. Na, di ba, naging saksi naman kay classmate sa akin before nung nag-goal ako ng 100,000 subscriber, lagi ko siyang binabanggit, kahit minsan, syempre papasok din sa'yo, nagdududa ka, totoo ba talaga? Kaya ko ba talaga mag 100,000 subscriber? Dumating pa ako sa point na nagpabili ako ng fake na 100,000 subscriber sa Shopee para lang ma-remind ko sarili ko na ito yung gusto ko. Una, hindi man siya totoo. Sabi nga natin palagi yung classmate, telling the truth in advance. Anong masama na nangangarap ka? Maybe ngayon hindi ka pa man mayaman, pero kung sinasabing mayaman ka, I don't think na masama yun. Di ba ang masama, you're pretending. Pero yung nagdi-declare ka lang ng gusto mong klaseng buhay, I think hindi naman po siya masama. Kasi just like me before, lagi kong binabanggit na ang goal ko, magkakaroon ako 100,000 subscriber. Tapos pagdating ng oras, ilang taon bago ko na-hit. Pero ngayon, lumagpas pa rin naman tayo, classmate. Kaya, huwag mong maliitin ang visualization. Isa yan sa pinaka nagpapakilig. Kasi di ba, classmate, pansinin mo, ang visualization, hindi mo pa man physically nakukuha yung goal mo. Pero nararamdaman mo na anong pakaramdam pag nakuha mo goal mo. Eh di doon, panalo ka na. Di ba, isipin mo ngayon, marami kang babayarin. Isipin mo, darating ang time, mababayaran mo lahat ng bayarin. Di ba doon palang guminhawa na pakiramdam mo? O, ang bottom line, bakit mo laging palulungkutin ang sarili mo? Oo nga, realidad yan na marami kang bayarin. Pero ano ba naman na pangitiin mo sarili mo? Kahit marami kang bayarin, isipin mo na darating ang time, mababayaran mo yan. I-visualize mo sarili mo na bayad na yan lahat. Di mas masaya ka pa araw-araw. Kaya always remember this, sinasabi ko palagi, classmate, ang past tapos na, ang future, wala kang kasiguraduhan kung makakarating ka doon or hindi. Ang totoong reality mo is the now, yung present mo. Kaya kung ang totoong mong reality is the now, di maging masaya ka na kung ano ang pinagdadaanan mo ngayon. Doon pa lang, kahit hindi mo pa naman nakukuha lahat ng pangarap mo, pero doon pa lang, panalo ka na. Number 4, work on yourself every day. Tandaan mo lang, classmate, ganito kasimple. Walang may obligasyon sa'yo na ibang tao para ma-achieve mo pangarap mo. Ang may obligasyon nun, walang iba kung hindi ikaw. Lahat ng nangyayari sa'yo, maganda o pangit, ikaw may kagagawan dyan. Ulitin ko lahat ng nangyayari sa'yo, maganda o pangit, ikaw ang may kagagawan yan. Pag naging ganun ka, mas magiging responsible ka, mas magiging madali ang changes, mas madali mong mababago buhay mo. Kaya always remember this, ikaw ang walang iba na may obligasyon para baguhin mo buhay mo. Hindi ibang tao, hindi magulang mo, hindi boyfriend mo, hindi girlfriend mo, hindi kung sino man, hindi gobyerno, kung hindi, ikaw lang. At sa ating number 5, avoid activities and friends na naghihindrance ng success mo or sila pang nagkakos bakit mas lalo kang nahihirapan ma-achieve mo yung mga gusto mo sa buhay. Kasi para sa akin, classmate, napaka-importante nun, kung i-analyze mo lahat ng taong mga successful, hindi sila mga suplado. Di ba minsan may nakikita tayong mga artista or mga taong successful o mayaman na sasabihin natin, grabe, nagbago na yan kasi hindi na yan nakikisama sa atin, hindi na siya pumunta. Actually, yes, nagbago siya, pero mas naging limited lang yung mga
ginagawa niya sa mga bagay na hindi connected sa goals niya. Mas nagfo-focus siya dun sa mga bagay na makakatulog para ma-achieve niya ang goals niya. And ako, ganun din ako, classmate, na I have so many friends. Pero nung nangarap na akong yumaman, unti-unti ko talaga silang ginib up. Lalo na yung mga taong pagkausap ko, imbis ma-inspire, nadadown ako. Or worse, yung masyadong madadramang tao na ulit-ulit na lang yung kwento 3 years ago, 5 years ago, hanggang ngayon, ganun pa rin ang kwento nila. Pag mga ganun tao, iniiwasan ko talaga yun eh. Even ngayon, ang bilis ko mag-cut eh. Pag may kausap ako na puro kadramahan or alam kong hindi naman positive yung nag-usapan, kinakat ko, dinadivert ko agad sa ibang usapan. Kasi para sa akin, lugi ako. Sabi ko, minute ko na nga to, nag-spend na nga ako ng time, tapos makikinig lang ako sa kadramahan niya. Ako, I really don't want pag-usapan yung mga bagay na wala naman tayong magagawa or wala tayong control or worse, yung paulit-ulit. Kaya para sa akin, classmate, you need to conserve your energy sa mga taong nakakatulong sa'yo at lalo kang nai-inspire para ma-achieve mo goals mo. Go on, spend time with them. Sa mga taong hindi, lesser mo na muna ang time doon. Okay? Kaya para sa akin, dapat maintindihan mo na dapat walang masama na nagbabago ka. Diba? Lagi kasi minsan, ang nagiging thinking natin, grabe, nagbago ka na. Parang negative eh. Para sa akin, palakpakan mo sarili mo kung nagbago ka na. Kasi ibig sabihin, meron ng changes na nangyayari sa life mo and dun pa lang, you need to be proud of yourself na napapansin ng ibang tao pag sinasabihin ka nagbago ka na. At sa ating number 6, you need to learn new skills. Sabi ko nga, paulit-ulit ng classmate, hindi ako ganito noon. Kung sino ako 20 years ago, iba naman ako nung 10 years ago, iba ako nung 5 years ago, iba din ako maybe last year. I always keep on improving yung mga skills ko na magagamit ko, lalo kong ini-improve. Parang ito, dati hindi ako marunong mag-present. Siyempre, nasa marketing po ako, nasa networking ako. Before, siyempre, hindi naman ako marunong mag-present. Pero pinag-aralan ko siya. Nung dati, di kahon ako pag nagpa-public speaking ako, di kahon. Ibig sabihin, naka-script yan lahat kung anong sasabihin ko, halos word to word. But right now, kayang-kaya ko mag-spontaneous, kayang-kaya ko mag-freestyle pag nagto-talk ako. Kasi nga, habang tumatagal, parang I find it very boring. Sabi ko, parang ang pangit pag di kahon ka nagpipresent. Mas maganda kung ang presentation mo nag-aakma kung sino ang crowd mo, kung ano ang topic, kung anong current events, parang ganon. Kaya, classmate, dun ako nag-improve. Alam mo, sumunod, gumaling na ako mag-talk. Sabi ko, kung mas marami akong talk na gagawin, mas marami akong makakausap. Kaya paano ko siya papaikliin, i-concise na mas maikli, pero same yung impact. Kaya the same thing din sa'yo, classmate. Kung ano mang ginagawa mo sa'yo ngayon, keep on improving. And kung kaya mong mas lalong bilisan, pero same ang quality or mas more pa yung quality na magiging presentation mo, go for it. Napaka-importante, classmate, na nag-i-improve ka kasi the only constant thing on earth is change. Everything is changing. Yung uso noon, maybe hindi na uso ngayon. Yung nakasanayan mong ugali dati, baka hindi na siya applicable sa ngayon. Kaya again, you should learn to love change. At sa aking number 7, design your environment na akma dun sa goals mo. Kasi classmate, napaka-importante nito na maintindihan mo na kung mawawalan ka masyado na tinatawag na decision fatigue. Pag sinabing decision fatigue, classmate, ito yung everyday nag-iisip ka na, ano bang gagawin ko? Anong next kong gagawin? Ganito ba o ganito? Mas mahirapan ka kasi lalo na, classmate, nagbabago ang decision making natin. Depende kung ano ang mood mo, depende kung ano yung mga nakain mo, depende kung may pinagdadaanan ka or wala. Kaya napaka-importante, you need to be disciplined na irregardless anong emotion mo, irregardless anong panahon, may bagyo o wala, maulan, mainit, malungkot ka, masaya ka, you need to do yung mga bagay na dapat mong gawin. And by doing it, mas maganda meron ka ng schedule na pasunod-sunod na gagawin mo every day, every week, every month. Mas maganda po yan. And sa akin, naalala ko dati, nung ako nagsisimula sa network, hanggang ngayon naman po, lagi ako may dalang backpack. Kasi itong backpack kong to, parang ang bottom line sa akin, wag lang to ang mawala. Kasi lahat nandiyan na kailangan ko. Nandiyan ang wallet ko, may mga extra ko dyan pera, may charger ako dyan, may power bank ako. Lahat ng kailangan ko nandyan. Kaya alam ko minsan pag nagmamadali ako, bubunutin ko lang yan. Alam kong kumpleto ako ng gamit. And napakasarap sa pakiramdam na wala kang iniisip na, baka naiwan ko to, baka ganito. Kasi kumpleto yan. And ganun din sa akin right now, classmate, na nag-i-improve ako. Meron na akong working space, may office ako, may yung building na patapos na rin next year. Then dun, isa pa yun sa working space ko. And right now naman, inaantay ko yung drawing ng architect ko ng resort. Kasi para pag gusto ko naman mag-isip, gusto ko naman mas magsolo sa buhay muna, doon ako pupunta para mas maisip ko yung mga dapat kong gawin, makapag-strategize ako, and lalo ng content kong mga dapat kong gawin. Kaya sa inyo, classmate, baka sabihin nyo, grabe naman, hindi naman namin kaya. Guys, classmate, hindi naman kailangan
gayahin yung total na ginagawa ko. Ang point ko, magkaroon ka lang ng isang pwesto sa bahay mo, kung saan ka magtatrabaho, magkaroon ka ng isang pwestong pwedeng pupuntaan, kung saan mo gustong tahimik lang, doon ka mag-iisip. In short, gumawa ka ng mga iba't ibang lugar na pupuntahan mo para mas makuha mo yung pinaka-intention mo na mangyari sa sarili mo. Kasi napaka-importante yan. Hindi ko alam kung anong goals mo, hindi ko alam kung anong gusto mo, pero napaka-importanting sundin mo yung ginagawa ko kasi malaking tulong yan. Parang may isa nga akong napakinggan na importante pala, classmate, ako hindi ko ito na-practice, pero importante na yung cellphone mo pala, pag gusto mong ma-mindset ang katawan mo, na pagpapasok ka ng kwarto mo, it's about time to sleep, huwag ka daw maglalagay ng cellphone. Mas maganda, meron kang working space ng kada lugar kung ano yung gusto mong plano doon. Regarding sa pagtutulog, di iwanan mo yung cellphone mo sa labas para alam ng katawan mo pagpasok ng kwarto mo, matutulog ka na. And mabilis ka dyan matulog. Kaya sa akin, parang pag nandito ako, naka-mindset ako na magtatrabaho ako, ito gagawin ko. Kaya mas mabilis na mag-manifest yung mga gusto ko pag alam din ng katawan ko kung ano yung dapat niyang gagawin kung nasaan siyang specific na lugar. And sa ating number 8, life audit. I-audit mo lagi ang sarili mo. Kung kaya mong every month, much better. Or every quarter, i-audit mo na, teka, ano ba yung mga dapat kong mas gawin? Ano yung mga dapat kong i-give up? Ano yung mga nakakatulong sa akin? Ano yung mga hindi? Ano yung next kong i-improve? Kasi ang buhay natin, classmate, pansinin mo, ang kumpanya nga di ba may auditing sila? Lagi sila nag-meeting kung ano yung mga dapat gawin. Nagsuswot analysis sila. Pag sinabing SWOT, strength, weakness, kalimutan ko na. SWOT, opportunity is the threat. Okay? Ngayon, nag-uusap-usap sila kung ano yung paano nila mas mapapa-improve company. And always remember this, classmate, kumpanya natin, katawan natin. Kaya dapat meron ka rin life audit sa sarili mo. Ano ba next na goal ko? Ano naman ba ulit ang gagawin ko? Kaya yung in-advise ko sa inyo from 1 to 8, ulit-ulitin mo lang yan, classmate. Sigurado kung magugulat ka, you will achieve so many things sa buhay mo na pwede mo pala siya magawa in a very short span of time. Kaya ngayon palang, classmate, kung umabot ka sa dulo, congratulations. It only means na talagang gustong-gusto mo ma-achieve yung mga pangarap mo sa buhay. Basta advice ko lang, always remember this, lahat ng ina-advise na naririnig nyo sa internet, kung kanino man sa libro, normally, masyado po siyang personalized. Ibig sabihin, hindi nyo po kailangan kopyahin lahat, specific, step-by-step lahat ng ina-advise ng tao. Learn to try. Kung effective sa'yo, ituloy mo. Kung hindi, baguhin mo. I'm not saying na lahat ng sinasabi ko kailangan mo sundin. Hindi ko rin kasi alam yung buong pinagdadaanan mo sa buhay mo. Kaya ikaw pa rin ang magdi-discover kung ano yung pinaka-effective na mindset at ano yung pinaka-effective na mga ways para makuha mo mga pangarap mo. Kasi itong mga ginagawa ko, this is just an advice, parang guide lang to, pero hindi to 100% na kailangan mong gawin kasi may mga dito magugustuhan ka, may mga iba dito na pwede para sa'yo at may mga iba rin ako na advice na hindi para sa'yo. Basta ang importante, magsimula ka lang at darating ang time, makukuha at makukuha mo rin yan. Kaya dito naman tayo.